Kung single si Mark at wala siyang pamilya, noon hanggang ngayon. Ano na ngayon? Haba naman. Tungkol sa akin, okay na. Grabe. May gusto ka ba sa kanya? Siyempre kung wala siyang pamilya. Kung nakilala ko siya doon dati. Tinatanong. Kakagusto ako sa kanya, oo. Until pa rin naman ngayon eh. Baka pwedeng uwi muna kayo si Usabit kasi dadaling ko sana si Pam sa nakin para siyempre para wala na ng dekomasyon kahit mga one day lang sana. Nagulat ako nung nagpaalam sa akin si Merk na uwi muna daw ako ng isang araw. Kasi dadalhin niya raw dito si Pam. Para sa akin ngayon, wag na eh. Pero para walang gulo, hinayaan ko na lang. Hi! Oh, you're here! Ang babaeng higad! O, ba't nandito ka pa? Ay, gusto ko lang paalam sa'yo at baka hindi mo alam. Akala ko Yung lalaki na nananantari mo ay may asawa. Lumabas ka na doon, mag-uusap kami. Ano girl? Kating-kati ka ba? Pumapasok ko pa sa kwarto namin ng asawa ko. Gulat ka no, nandun ako. So may plano ka pala kung nagkataon na wala ako. mag-best friend lang kami, te. Mag-best friend, tingnan mo nga yung ginagawa mo. Okay na yan. Huwag na yung mag-away. Tumigil ka, lumabas ka doon, nag-uusap kami. Paano ka nakakasiguro na mahal ka ng asawa ko? Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Ano ka, girl? Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Be! Tapos mo na! Bahay namin. Be! Tapos ano ba? Talaga? Talaga. Daan yung sabi ako. Okay na nga yun. Dahil sa'yo, nilagay mo ko sa ganitong sitwasyon, hayop ka. Ito. Tama na nga eh. Kung di dahil sa'yo, hindi ako magkakaganto. Be! Ta! Bilang isang haligi ng tahanan, kailangan hindi ako maging malambot. Kailangan kahit masakit sa akin, pagalitan ko sila. Hindi ko na makayanan yung mga nangyayari doon. Kaya ako na lang nag-give way para makapag-usap sila. Ako na lang ang umalis para makahinga at para magkaroon ako ng peace of mind. Kailangan ko yun. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayaw niya magkapigil. Kaya niyaan ko na lang din siya. Kasi sa tingin ko, ito na rin yung tamang pagkakataon para mapag-desisyon ako kung ano ba dapat kong gawin. Sa totoo lang, naawa ako kay Dimple. Kasi, alam ko namang kulang siya sa pagmamahal, lalo ng pamilya. Pinaramdam mo kay Dimple yung pagmamahal na hinahanap niya. Pero bilang isang kaibigan lang, at hanggang dun lang. Siguro minsan nami-misinterpret niya na yung pinapakita ko sa kanya. Pero hanggang kaibigan lang talaga yung kaya kong ibigay sa kanya. At dahil naapektuhan na yung pamilya ko, pati yung asawa ko, lalo yung buhay ko, pinili ko na lang na magpahinga muna si Dimple. Kasi para sa akin kasi, mas importante yung pamilya ko kaysa ano pa man. So para maayos yung pamilya ko, kailangan ko muna siyang alsin. Sabi sa akin kasi ni Mark, isang araw lang dito si Pam. Oh, 2 araw na, pangalawang araw na, te. Aba, syempre, bahay niya pa rin to be. Mag-stay pa rin yun. Di ko naman na-expect na ganun. I die! Napunta na kayo sa ganung punto. O ano mga pinagtatalak mo dun?
parang na-trigger yung tao sa'yo. Siya yung una nag-trigger. Paano ba, at paano nangyari? Sabi niya, kakausapin niya daw ako. Di nag-usap kami dalawa. Ang taas na bigla ang taas ng boses niya, ba't napunta kayo Siyempre, yung pinagsasabi niya eh. Siya lang daw may karapatan dito. O bakit? Sa papel lang naman sila kasal, di ba? O tapos? Anong ginawa ni Mark sa'yo? Pinigilan niya kami mag-usap. Tapos ayun, ayaw pa rin niya tumigil. Hindi rin ako tumigil sa pagsasalita. Hanggang salita lang naman eh. Nilaban mo pa yung mga ganyan? Paano na naman to? Problema na naman? Diyos ko. Gagawin natin. Papahinga muna ako. Lalaylo muna. Ano naman ka nang gagawin dyan? Parehas na naman kayong dyan. Naiipit na naman yung tao si Mark. Wala naman dapat di mo na lang kasi nilaban. Yung mga sinasagot, yung mga pinagsasabi ba niya, inaano mo pa? Oo, syempre. Lumalaban ako. Bakit ako papatalo? Ba't ako papatalo sa sinabi niya? Tsaka ano na pinagsasabi niya, ting. Masasakit ba? Ano ba mga nasabi sa'yo? Inano ka ba? Dapat paniliwanag mo ng maayos na lang. Maayos naman ang nagsalita eh, pero siya una-una nagsabi. Di ba? Nagsisisigaw siya? Oo, nagsisisigaw. Di sumigaw na din ako. Maayos naman akong kausap eh, pag kinausap mo ko eh. Pero pagka ganun ka magsalita, tapos sabi niya maganda daw siya. Sabi ko, di daw maganda, ganyan. Asin ko yung kagandahan. Andun ako yung ugali, Ano kaya nangyari dun sa dalaw? Diyos ko po, nakaloka kayo, Day. Ayoko na lang mag-talk eh. Kasi nakakapagod din pa ulit na naman. Ano mo kami ginagawa masama eh. Tsaka ano bang hindi niya magampanan ng tama yung pagiging asawa niya. Kasi nga di ba magkalayo. Pupunta si Mark dito sa ano nangyari? Speaking of, umalis. Nagpunta ang QC. Nakikalan din ba? Tignan mo, umalis siya. Iniwanan ka niya ulit. Sino nandito, di ba ako? Gagawin natin yan. Ba't ba bigla kang sumulpot? Di ba sabi mo kasi isang araw lang siya dito? Napadalwa nga eh. Ano gagawin ko? Sabi mo isang araw, pangalawang araw na ngayon. Siyempre, umuwi ako. Hindi ako uuwi? Di mo na ako papauwiin? Pwede naman. Papauwiin, dito ka na nga eh. Siya naman yung nagsabi na gusto niya makipag-usap sa akin. Hindi nakipag-usap naman ako. Siya naman yung unang nagtaas ng boses. Hindi nagtaas din ako ng boses. Sabi ba niya pa ako, bakit kita pinagluluto ng hotdog na tender na, juicy pa? Bakit? Nasarapan ka naman dun, di ba? Hindi ka ba nasarapan? Paano kaya ngayon? Okay ka lang? Alam mo magandang gawin, pahinga ka muna. Papahinga muna talaga ako, lalaylo muna. Pahinga ka muna? Palamigin niyo muna yung sitwasyon. Diyos ko, parehas ng babae ang gagawin natin. Silang dalawa, nagbangayan na yan, Mamimili ka lang isa. Mark, dito siya palagi. Ano ako? Saan ako? Uwi ako. Bilangan mo. Nangyayari nun. Umalis na nga yung isa, lagi na nga pa. Andito na nga ako eh. Paano mo maayos ang isang pagkakamali? Nadagdagan pa ng isa pang pagkakamali. Wala namang maling ginagawa eh. Hindi, yun ang tingin niya. Mali yung nandito siya. Kasalanan na yun. Mali nandito ka. Tapos bakit mali? Magkaibigan lang naman kami. Ang pinaparating nga niya, syempre wala kang karapatan, bahay ko pa rin to. Isa pa rin siya sa masusunod. Wala naman siya ginagawa masama si Dimple. Wala na kang ginagawang masama. Parang nga, ewan ko, hirap eh. Kasi hindi ko ma-explain Ganun sabi niya sa akin eh. Kasi pamilya niyo yun, dapat. Labas ako dyan. Siyempre, need ko pa din ng advice mo, te. Kasi nahirapan ako kasi ginanong Para mas okay na sinabihan na ako na. Palipasok mo to. Pagpahingay mo muna to. Ayusin niyo yung dalawa sa inyo. Hindi ako mapasin. Crucial na yan. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Hindi ko alam yung gagawin. Wala na naman to sa sarili. Baka mag-inom na naman niya. Malungkot na naman life niya. Ewan ko, te, mas pinipili niya siya eh. Kaysa sa akin. Ramdam ko naman eh. Hindi naman ako tanga.
Diba? Hindi ko alam sasabihin ko sa ganyan. Naluloka na lang din ako. Nakakapagod umintinda ng sitwasyon pag alam mong labas ako dyan, bahala kayo dyan. Ang sakit nun. Yung tinanggal ka, kitang-kita ko sa mga mata niya yung sakit. Hindi nakapagsalita sa sobrang sakit. Hindi na rin makahinga sa sobrang sakit. Ikaw ba naman tanggalin? Siyempre, masasaktan ka talaga. Landinaw, sakit later, out ka na. Pero anong sabi bago umalis? Hindi siya makapaniwala sa sinabi mo. Feeling ko nga atakin yun ng anxiety. Bakit? Diyos ko, ikaw ba naman pagpahingay mo agad-agad na ganun lang yung nangyari? Siyempre, iniisip niya ba't hindi mo siya pinagtanggol? Gago, asawa ko yun eh. Tsaka mali talaga siya. Di na dapat siya sumagot kay Pam. Ano naman yung asawa ko si Pam. Engot nga eh. Sabi ko, ba't ka pa nagsasagot? Sabi ko, di mo naman kailangan gawin yun eh. Ba't di na nagpaalam sa akin nung alis na? Siyempre, nasaktan din yung tao. Ano bang kasabihin niya sa'yo? Alis na ako, magpapaalam na ako. Eh, ginanon mo na nga, di ba, pagpasok. Ano nang sinabi nga sa'yo bago umalis? Sabi niya lang sa akin, ang sakit-sakit. Umiiyak. Oo, umiiyak talaga. Bakit ganun? Gusto ko lang naman. Parang gusto niya pa talagang magstay, mag-ano dito sa bahay na to. Alam mo yun? Inaano niya yung friendship niyong dalawa. Hindi, ang dapat kasi hindi na dapat siya sisugot kay Pam. Si Pam kasi asawa ko talaga. Eh, gago, wala siyang ano doon. Eh, alam mo naman ang mga ganung feeling niya kasi, syempre, hindi naman niya alam kung saan siya lulugar. Bakit niya sasagutin ng ganyan? Sinabi ko nga sa kanya, kung tutuusin nga, malaya ka, napakilala mo na nga yung anak mo, pupunta ka pa nga ng QC. Ano pa bang gusto mong gawin? Sabi niyo, gusto ko lang, andito lang siya. Ganyan, nandito ka lang daw. Sabi ko, may pamilya yun. Ako nga, napapagod na ako. Pupunta ako dito. Tapos kakausapin kita sa mga ganyang eksena mo. Sinusuportahan naman kita kung ano mga dapat mong anuin. Dito. Diba? Alam mo naman yung tao yun, yung itsura nung mabilis ma-depress. Nakakatuloy ako. Lahat ba ng gamit dinala? Dinala talaga. Wala, Ang gagawin natin dito. Dinala. Ang linis, no? Wala nga akong karapatan magkalat. Parang ganyan. Ba't parang pati kumot? Wala. Hindi, yun yung kumot. Kumot ko yun. Seryoso? Hindi, ito yung kumot ko eh. Ay, putik yung isang malambot. Baka nadala niya. Pati Pero nga yung babalik pa daw Superman. siya o ano? Wala pa siyang sinasabi sa akin. Alam mo, simula nun, hindi niya na ako kinontak. Hindi niya na ako tinatawagan, hindi na kami nag-video call, hindi niya na ako kinakamusta kung ano nangyayari. Pag-alis niya? Oo, Kaya man. Bakit ko i-explain sa kanya pag nasa QC? Hindi, para sa akin kasi dapat hindi na talaga siya pumalag kay Pam. Ayun na yung maling ginawa niya. Kasi asawa ko si Pam. So, syempre, hindi na dapat siya. Kasi nangyari kasi parang matapang si Pam, matapang din siya. Dapat, pag ano kasi, imbis na magpakumbaba na lang siya, mataas pa siya. Hindi naman niya kayang i-explain ng maayos eh. Paano niya may explain yun? Bigla siyang ginano. Kaya corner. Anong gagawin mo din? Eh, dilabas ka din, nag-usap sila. Eh, syempre, talagang magsisiklaban talaga ng ano yan. Parehas babae yan. Yaman na. Kaya sabihin mong best friend ko, wala kaming ginagawang masama. Eh, magagawin natin. Sumagot ka pa ng ganun. Yaman na. Tinalakan pa niya. Papabili na ako ng ulam. Huwag ka na muna magluto. Hindi, nababad trip din ako eh. Wala akong kasama Si Ang Lawrence. gagawin ko dito? Si Lawrence. Si CJ, dito ako patulugin. Wala akong kasama dito. Dito ko sila patulugin. Sige. Wala akong kakwentuhan. Alam ka, usapin ko mag-isa, baka sumagot. Timber. Sige na, mag-ano ng pagkain na nagsumulam. Kahit ano, gusto ko yung mga worth 3K. Tangina mo. Sige na. Yung mga beef, ganun. Sarap yung mga beef. Beef. Mga like. Mga sisig. Sisig. Crispy. Crispy sisig. Di ba favorite mo? Wala nun dito. Oo. Pero magpapahanap ako. Magpapahanap ako para sila. Kaya chill ka lang. Wala tayong kanin. Magpapasaing ako. Agad-agad. Magpapabili ako ng kailangan mo para hindi ka malungkot. Soft drinks? Soft drinks na masarap, tapos saktong diet ka. Ngayong gabi lang, pagbigyan mo na. Ngayong gabi lang? Oo. Sige ha. Tapos KitKat, Snickers. Ay.
Toblerone. Bago ako matulog. Ferrero. Parang mahal ata yun ah. Mahal nga yan. Yun ba yung bilog-bilog? Nakulay gold. Gusto ko pag bibilan mo ako doon, may pera sa loob. Yung pang-gift. Ay, po. Manikik yata gusto. Sige na, mabili na ako lang. Tignan mo, kagaya na naalis ka, mag-isa lang ako dito. Ito naman, dami mo namang inaano. Dahil kailangan ko suyuin yung asawa ko, ano pa magiging reason ko para magsi dito sa Naik? So sinabihan ko agad si Be at si Lawrence na uwi na kami ng QC. Ay, ano ba ng baso mo? Hindi, kayo na kayo nasa ko yan doon. CJ, give me some a bottle of... Ala, tinotoo mo nga, sisiga. Ano ba dapat? Oo, syempre sisig yan. Tsaka di ba sabi mo, yung mga sneakers mo, di pa nakakabili. Pag-uwi na lang. Nabawasan tuloy tayo. Lagasan tayo. Alam mo, patagal na Ay, oo patagal. nga pala. Sa totoo lang, palungkot ako ng palungkot. About ka Bakit? malungkot. Babalik na si Bia, ba't mo si Bia? Wala akong nakikita mga upuan dito na wala akong kasama. Upuan niya. Sawa na ako kay Lord. Hindi nga kami mag- Oo nga pala, nag-ano nga pala sa akin si ano. Ba't ang dami naman dyan? Yun o. Dimps? Anong sabi? Ako ipingin ko dyan dito, sabi ko. Putik na. Puta pre, bakit? Paabot pre. Bakit ako? Bakit? Chat, kanina naiyak. Sige po, sumakas na yan. Ano sabi? Oo, pero wala na dito eh. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Gago na pang-abot ka kasi. Hindi nga kaya nga, yun nga, tumawag sa akin. May isipin mo si Dimple, pre, sumagot siya habang nag-ano. Oo ba? Yun nga, tawag ng tawag sa akin, kinukulit ako, naiyak sa akin. Hindi pre, nagpang-abot sila ni Pam, tapos si Dimple kasi sumasagot pa siya kay Pam, men. Yun nga. Yun nga, sinabi ko, ba't kasi sumasagot ka pa? Ano ba? Sagot, yun ang may-ari ng bahay, wala tayong karapatan dyan. Sabi ko na lang na gano'n. Nabi ko na din yan. Ay, tayo ano lang, housemate lang tayo. Siya si kuya at si ate. Sinabi mo rin yata, di ba? Sinabi mo rin mga sinabi mo rin. Oo, wala na ko hindi ko sinabi na. Lahat sabi niya eh. Yun nga, parang sabi gusto niya mangyari, parang ako mag-night in shining armor niya. Tignan mo na naman. O, late lang ako. Wala akong armor. Di akin sa bahay eh. Pero gusto niya bumalik dito? Gusto niya. O, yun na. Gusto niya bumalik. O, nakapag-decide na ako. Pupunta tayo ng Kayosi. Bayo. Nagbiyahe na naman. Bakit? Gaya na naman ng biyahe. Natatawa ako sa mukha ni Be. Kasi pag sabi ko umuwi ng QC, para napagod siya agad. At the same time, mukha naman siya excited kasi maraming pagkain dito. Napagod na ako. Bakit? Sawa na ako dito, out of town. Oh, di ba? So, out of town. Ay, out of town na ito QC, gago. Ayan, mawili ka nga yung biyahe-biyahe ka. Para ako tuloy may jet lag lagi pag Kailangan nating... Kailangan ko maayos yung pamilya ko, gagi. Iba sa'yo. Kailangan ko maayos yung pamilya ko. Jet load. Doon na lang muna kaya ako sa Ha? Doon na lang muna ako. Doon na tayo lahat. How about you say, you want to stay in QC again? Okay. So you can be with Mama and Wolf. Oh, yeah. Like that. And Sean, of course. Like that. Ate Sean. O yun. Mama. Ay, Mama Sean. Yun. Pwede na tayong ano. After siguro kumain. Saan punta tayo QC? Di pa ako nakapagdala. Mama ka? Ha? Mag-stroll-stroll muna. Bum, 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 bum. Okay na yan, pre. At least, diba? Nakakapagod naman yung ginagawa natin. Pag mag-aaway, ganito sila naman dito, ito naman dito. Hindi ko ba na-inform? Pagod na ako. Pagod na ako. QC naman ngayon. Pag nag-away sila ni Dimple, QC. Pag nag-away na naman sila ni Pam, Naik. Saan ba talaga dapat ako lulugar? Sa kapamilya o sa kapuso? Tayo ba sa QC? Sabi nila yun. Mas gusto ko nga sa QC na. Ayaw mo na sa Naik. Ayoko na dito, kalungkot dito. Kaso nakakapagod gaya ng biyahe. Ako kahit saan mas gusto ko. Ayoko lang na magbiyahe. Babalik-balik tayo. Mapapagod na ako. Grabe ka naman sa biyahe ng biyahe, hindi ka naman nagdadrive. Oo. Wala na akong gana. Ayoko na. Lawrence, kasi di ako pinagdadrive to minsan. Anong drive? Ano bang drive-thru gusto na ito eh? Kaya nyo na. Bilisan nyo na kumain para mabantay na kayo. Drive-thru gusto niya may roll-up na pababa. Why you laughing? You're eating. Yan. Don't stop on eating. Okay. Shut up. Okay? Hey, you laughing too. Cotton. Hey! Joke. Walang ganun, ha? Kaya. What's that? Kunento lang sa akin ni Lawrence, sabi niya sa akin, sabihin ko daw sa kanya. Ay, wala akong lapit. No. Sinabi niya sa akin, I don't... What is that, CJ? What is that? It's like a racist. Oh, Racist yun. you're so racist. Ito rin eh. Ikaw nagsabi sa akin yun. You have the same color. Ba't kami nag-flock together?
Yung the same color. Nabi mo sa akin yun. Ano siya yung class B? Ito class A. Bawas ko eh. But you're not ganon, you're Asian. But you want to look like that, right? Idol. Siya, okay na. QC, Yeah. you like it? QC, wala kang magagawa. Yun nga eh. ko. QC. May choice ba? Pagkakaya mag-QC na tayo lang. Ako ba, matapos sa akin kung saan ako pupunta? Alam mo na. Hindi, okay lang. Ay, hindi ko lang walang mga palang girls doon. Dito kasi meron eh. Alam mo na mag-QC na Nandito tayo. mga bebe ko eh. I'm very excited that we're moving back to QC so that I can finally be with my mom, my nephew, and Sean. Nagsuklay ka na ba? Di ba sabi sa'yo magsuklay ka? Hindi pa po. Mami, sino po yung kasamang babae ni Tito Mood dun sa video? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka manonood ng video? Sorry po, nakalimutan ko po. Kasi po, hindi na po siya kasi dito nagpupunta. Bata ka pa, hindi mo pa maintindihan kung ano mga nangyayari sa buhay namin. Kaya mo, pagtanda mo, ipapaliwanag ko sa'yo. Pero sa ngayon, huwag ka muna mag-nood ng video para hindi ka nagguguluhan. Parang ayoko na po kay Tito Mert dahil wala na po siyang time sa akin. Lagi na lang po siya nagtatrabaho. Tapos pagka inaaya ko po siya na para gumawa ng time para sa akin, ayaw niya naman. Lagi siyang busy. At lagi niya po kasing inaaway si Mami. Kaya gusto ko na lang pong maghanap si Mami ng bago kong daddy para maging happy family na po ulit kami. Hindi po yung katulad dati, lagi niya pong inaaway si Mami. Parang ayoko na po kay Tito Mart. Ay, bakit naman? Kasi po lagi ka na po niyang inaaway. Hanap ka na lang po ulit ng bagong magiging daddy ko. Ay, naku baby. Hindi naman ganyan kadali maganap ng bagong tatay mo. Diyos ko, grabe ka. Huwag mong pinapakailaman yung mga ganyan. Huwag kang manood ng video. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna yung mami mo. Hayaan mo muna si Tito Merc. Hayaan mo kami mag-usap. Huwag kang manonood ng video. Maglaro-laro ka lang. Magpasa ka doon, mag-aral ka para may nagagawa kang maganda. Nagulat ako sa mga sinasabi ni Sean. Nagulat ako nung sinabi niya na ayaw niya na sa Tito Merc niya. Bilang isang ina, hindi ko alam kung paano ko papaliwanag sa anak ko kung ano yung mga nangyayari. Baka sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan. Pero pagtanda mo, alam ko maiintindihan mo din ako. Ginulo mo na yung tinitiklop ko dyan. Tumayo ka doon, bumababa ka doon. Laruin mo yung kapatid mo. Please. Ginulo mo na yung tinitiklop ko. Ang ginawa ko, ko muna pinapunta dito si Bess sa bahay sa QC. Tapos kami ni Lawrence, bumili ako ng cake at saka ng flowers. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Well, hi, Atoet. Buti na lang kamo, Day. Umuulan. Hindi naman ako nabasa. Sorry. Andito na naman ako! Aray! Ba yan? Umahin ka na. Ano alam nyo? Ano alam nyo gawin? Yung... sige. Dito ka pala, Sean. Where's your mom? What? Upstairs. Wala ka man lang kiss sa mama mo? Very nice. Nakapunta ka ng mama mo, ha? Saan ko na, ha? BFF! Hi, BFF! Yes, I'm back again and again and again and again. Nagulat ako nung dumating dito si BFF. Sa totoo lang, medyo nagtatampo ako sa kanya. Kasi feeling ko, may alam siya sa mga nangyayari pero hindi niya sinasabi sa akin. Baka para akong may jet lag. Gaganong-ganon na lang ako, nakakapagod. Bakit? Dito naman ako ngayon. Ano na? Ano na? Ang bongga mo. Bakit? Kasi na. Eto na. Eto na talaga.
Hindi ko talaga mapigilan magsalita kay Pam. Pigil na pigil ako sa lagay na to, ah. Ang pinagtataka ko, bakit hindi ko mapigilan magpigil? Eh, pigil naman ako. Kaso, bigla na wala yung pigil ko. Kaya ayun, na-out ko na. Na-out na si Dimple. Eh, di nagka-outan na ngayon. Hindi ko nga alam kung good news o bad news. Basta ang alam ko, I have news. I die. Wala na si Dimple. Oh? Peace out. Bakit? Hindi mo ba alam? Hindi. Wala. Kung sasabihin na galing sa akin, no? Bakit wala na? Wala na siya. Oo, As buti in, naman. peace out na, wala na siya. Oo. Pati mga kaluluwa niya, wala na doon. Pati mga anino. Ganon. Oo. Mm-mm. Talaga. Yes. Ikaw ang nagwagi. Puta ka talaga ako. Nyeta ka. Ikaw ang winner. Hindi ko masasabi na bad news to pero sa akin, good news to. Wala na daw ang babaeng higad doon at dilulu. Pero syempre, hindi ako makakampante dahil kilala ko sa Merc. Baka ginagawa niya lang to para kumalma ako. Bali 1-0. Ganon. Ay, 2-0. Bakit 2? Basta. Ano na? Basta si Mark. Wala, pinuuna niya na ako dito. May lakad siya. Sabi niya, muna ka na dun, babe. Nagawin ko. Pero napapagod na nga ako eh. Laylay na naik. Gugora na naman ako dito. Splag, nagkora na naman ako. Nagkakumil ka ba? Papunta doon? Ha? Paano ka ba pumunta doon? Hindi, sinusundo naman ako. Yun nga, di ba? May sasakay. Ba't napapagod ka? Ay, Natutulog ka lang naman sa car. Feeling ko kasi may jet lag ako eh. Pare, jet. Kasi ganun-ganon ako, nakakapagod, alam mo yun. Oo, ang eksena nila. Bakit wala na doon? Kung sabi na galing sa akin, yun ka na naman. Sige. O, diba? Ito na nga. Feeling ko sabi din naman niya sa'yo. Kaya? Yes, as in wala na siya. Face out. Oh, buti naman. Kumbaga, O-U-T. Out ka na. Ganun. Oo, buti naman. At ang tapang mo dun, BFF. Saan? Dun, sa nangyari, Fernie. Oo, hindi. Na-shock lang din ako sa mga eksena nila. Bigla siya nandun ako, bigla siya pasok sa kwarto. Ang tawag dun, huli cam. Huli ka, girl! Balaw yun eh. Diba? Oo. Sasabihin, mahal siya nila. Saan siya nanggagaling? Baka sa hell. Baka nagdadalulo siya sa hell. Pwede ba sa Mars? Diba? Galing. Ang fresh mo naman ngayon, BFF. Parang hindi ka na-stress. Anong fresh? Sakit na ako eh. Anong sakit mo? Sore eyes. Left or right? Right. Patakan daw natin yan ng gatas, kaso wala akong gatas eh. Ito gatas. Oo, sabi daw nila papatakan daw yan ng breastfeeding mom. Talaga ba? Oo, yun na yung pampapatak mo sa mata mo. Ewan ko, ayun yung sinasabi sa akin. mga nalalaman mo. Totoo. Parang yung nanay ko, yung regla ko daw, ilalamos ko daw sa mukha ko. Para daw di ako magkapit. Eh, hindi ka naman may pimples eh. Kung alam lang nila, Pero mas bata maganda ako. ka sa personal. Maganda ka naman sa picture, pero mas maganda ka sa personal para kami dalang ring light. Oo. Diba? Gusto mo ng Starbucks? Mag-ano tayo? Starbucks. Okay lang ako, BFF. 20 lang ako. Ah, sige. Kahit ano. Papadeliver. Nasa yung cellphone. Wait lang, mamaya nakuha ko yung cellphone. Sige. Ano na mga eksena mo dito? Oh. Di ka ba na... Nag-aalaga ng bata. Bagot ka lang? Dito ka lang sa baler? Di ka naglalabas lately? Wala, ganito lang ako. Okay lang. Hindi nga ako lumalabas. Paano nung wala akong kasama? Lagi ko sa kanyang pupunta. Ano eksena nyo ngayon ni Mer? Wala. Anong magiging eksena namin? Ang lalim ng butong hiling ako. Hindi, napapagod lang ako sa eksena. Napapagod na rin ako. Hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar, BFF. Paano na lang pag nanganak na ako? Vulcan. Ay, Shala naman pala! Sa tagal-tagal kong gumugora dito, ngayon lang inopen ng ilaw. Talaga po? Tsaka meron kang mini ref, ha? Yeah. Wala ka bang mga, dyan? Ano? Something na Ay, presents? Meron ako dito. Yan. Yan ang tunay na BFF. Meron ako dito mga Ano? Skin and ba yan? Product. Ito. Gusto mo? BFF, thank you nga pala nung nakaraan. Saan? Pinag-share-in mo ko. Oh,
Basic lang yun. Diba? Gusto mo kong umountfit, right? Oo. Sorry, ayos ko po. Di ko nga alam ba't ako pag-isip ko. Alam mo si Dimple, nung nakaraan meron siyang kuliti. Ngayon ikaw naman sore eyes. Sino ba talaga totoong cyclops sa inyo? Utak, ina mo. O siya, BFF, nagugutom na ako. O sige, kumain ka ba sa bababa na ako? Promise? Oo. Sige. Yung Starbucks ko, 20 lang ako. Mamaya na tayo magchikahan, O right? sige, 20. 20 ha? Baka Okay. tigbe 20 lang yan. Utak ko. Gordon. Basic lang, gusto mo 10 Starbucks. O, i-restock mo dito ha. I'll go. Charis lang. Thank you, BFF. Dito na ako, right? Okay. Dahil isang buwan na, ramdam ko ang bantot na ng hininga ko. Kaya, pumunta ako ng Urban Smiles Dental Clinic by Doc RFD. Thank you so much sa Urban Smiles Dental Clinic, especially kay Doc RFD. At naniniwala ako sa kasabihang, if you love your teeth, love your doctor, and love yourself. Because where beautiful smiles are made. Nung nandito na kami sa QC, una ako nagpunta sa kwarto ng mama ko. And then, ayun, sinabi niya sa akin na wag ko muna ulitin si Pam. Baka nag-iisip-isip pa or what. So, doon na lang daw ako matulog, doon sa kabilang kwarto, para makasama ko naman daw si Sean. Siyempre, mas okay sa kanya kasi namimiss ko na si Sean. Diba, ito yung gusto mo. Magkasama tayo sa isang kwarto. Ikaw naman yat, hindi mo naman tinutulungan sa mami mo. Sabi ko sa'yo, tulungan mo kay mami mo para magkabati kami Tito Mar, parang ayaw ka na po sa'yo. Oh? Bakit? Bakit naman? Para sa akin kasi, bilang isang tatay na ang turing kay Sean na isang tunay na anak, masakit para sa akin yung sinabi na parang ayaw niya na sa akin. So, ayun, tinanong ko siya kung bakit. And dahil daw sa pag-aaway namin ng mami niya. Eh, sino po ba yung lagi mong kasama lagi dun sa Cavite? Hindi. Kaibigan ko lang yon, Sean. Kaibigan, ba't parang love-love niyo po ang isa't isa? Oh? Hindi, ikaw naman. Alam mo naman, mami mo lang love ko. Tsaka, ano ka ba? Bata ka pa kasi, kaya hindi mo pa naunawaan lahat. Tsaka sinong nagsabi sa'yo manood ka ng video, di ba sabi ko ako manonood? Siguro sinusumbong ako ng mami mo sa'yo, ano? Hindi po. Hindi, paano mo nasasabi yung ganyang bagay kung di ako sinusumbong ng mami mo sa'yo? Kasi po, hindi ka na po kasi dito nagpupunta. Kaya pinapanood po kita para makita kita kahit papano. Eh di ba, dito naman ako sa tabi mo. Ano mo sinasabi mo hindi napunta? May nasusumbong ba sa'yo? Na, ano? Wala po. Anong sinasabi sa'yo ng mami mo? Ha? Anong sinasabi sa'yo? Ba't naman ayaw mo na sa akin? Dapat ako lang lagi gusto mo. Lagi mong tatandaan yun, ha? Matulog na tayo. Pero wait lang. Ano na naman yung pena ko? Ayoko na naman ng pera. Hindi po. Lagi kang may condition. Pero dapat. Sige po. Pero basta po, lolodan mo po ako ng 7,000 sa ML. Ha? 7,000? 7,000? Ba't naman kita kailangan doon sa kakalod ko lang sa inyo nakaraang linggo 7,000 pesos a week? That's 28,000 a month. I know my brother's rich, but come on, bro. 28,000? You can buy a lot of things for 28,000 and you spending it on ML skins? Come on, bro. Konti lang po yun eh. Ha? Konti? 4,000 yata nanood ko sa'yo, kaya 7,000 naman. Grabe, Sean. Gusto ko po kasi 7K per week. Oh, hell wow. Paano kapag di ka nalodan ng 7K? Hindi kita tutulungan. Ayos ka din no? Gusto mong gulpihin kita sa mga ganyang salitaan mo sa akin. Matulog ka na. Sobrang nagulat lang ako nung sinabi sa akin ni Sean na dapat lodan ko daw siya ng 7,000 per week para maging close ulit kami. And hindi pwede sa akin yung ganun.
Hindi po sinabi niyang ayaw niya na sa akin, lolodan ko na siya. Sa akin kasi, hindi ko tinotolerate yung ganun. Isipin niyo, 7,000 per week. 28,000 sa isang buwan. Sobrang daming bagay mo na mabibili dun sa perang yun. And hindi okay sa akin yung panlulod lang siya sa mga walang kwentang games na yan. Isipin nyo, 28K, mas mataas pa siya sinasahod ng ibang tao, tapos ipanlolod mo lang sa walang kwentang games. Hindi okay talaga sa akin yun, at hindi ko ito tolerate yung ganung ugali ni Sean. Kahit magalit siya sa akin, kahit ayawan niya pa ako, hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Tulog ka na. Di ko alam ang pinagsasabi mo. Itamar, pwede po ba wag na lang po muna tayo magkatabi? Huh? Naman lang mo ba ako katabi? Kasi po hindi mo naman po ako nilodo ng 7,000. Doon ka na lang po muna matulog sa baba katabi kay ni CJ. Huh? Gusto mo bigwasan kita ng isa para makatulog ka na at di ka na magsalita. Tulog ka na. Parang 7,000 naman lang na load yun every week. Ayaw niya pa. Kasi Tito Mert nga, 10,000 per load. Tapos iniinggit niya pa sa akin. Tapos pag ako naman hihingi, hindi niya naman ako binibigyan. Ang lakas mag-load pero lagi naman talo. Hindi naman siya magaling mag-ML. Mas magaling pa nga ako dun eh. Siya lang elite. Ako legend na. Tito Mert, 7 kilo. Doon mo na po ako. Dali. Matulog ka na. Dali na. Sean, ang laki-laki ng 7,000. Hindi dapat ka nasasanay na lagi ka naglolod sa mga games mo, lalo na laki-laki nun. Ano ba yun? 7K lang yun eh. O sige lang, tutulog na ako. Tulog ka na. Nag-toothbrush ka ba? Hindi pa po. Toothbrush ka na? Ba't ikaw, ang pagdo-toothbrush, hindi kailangan may utos yan. Ayan eh, kusang ginagawa yan. Pag nasira-sira yung iba, mag-toothbrush ka muna. Pag nasira-sira yung ngipin mo, ikaw talaga, pag tututbrush, lagi na lang Yung wala ba ako dito, hindi ka nagtututbrush? Ito na. Ha? Yung wala ba ako dito, hindi ka nagtututbrush? Nagtututbrush. Eh, pwede nga matutbrush ngayon. Di ba sabi ko matutulog? Nakalimutan ko po. Tutbrush ka na. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ko susuyuin yung asawa ko. At ito yung pinakaunang beses na mga harana ako. Kahit alam kong hindi kagandahan yung boses ko, okay lang sa akin. Basta magkaayos kami ng asawa ko. Sige, dito ka. Oh yeah, syempre. Sige, dito ka. Mama, ako na mama. Hindi, mama. Mama. Alakala ko siya. Mama, tika. Lalaki ka pero isa kang mama. Diba, mama? Game. Dave, ano nga dyan yung sorry na kung nagalit ka, di naman sinasadya. Kung may di naman ngayon na, habang natutulog si Pam. So, ito yung ating mga, ayan. Show mo yung cake sa rep. Ano to? May sulat ha? Ito pala pwede may sulat. Feeling ko susulatan mo yan. Hindi, dapat talaga. Feeling ko tama yung feeling mo. So... Nilagay yung lyrics. Sorry na. Sorry na. Asawa. Paano pag sinabi ng pangat na sulat mo? Asawa. Hindi na sabihin niya. Lagyan mo yung sad face. Sad face, sad face. Pag sad face, hindi pinatawad, dapat smiley face para papatawarin. Okay. Sabihin, smiling face ka pa, uwi kang nakasad. Ayan o, smiley face, tsaka heart. Heart sa asawa. Tapos kiss. Tanga na yun, dami niyong pinapalagay. Tapos star. Ayan. Dito magbo-blow? Hindi siya magbo-blow? Mamaya yung blow niya eh. Siya magbo-blow? Ay, mamaya na yung blow. Ito na. Dave, ready ka na? Uy, alisin mo naman sa box yung cake. Alisin ka? Oo. Ala, ang hirap nito. Ang galing mo kasi yung ito yung mga ganito. Yung mga lock. Ayun yung dahilan kung bakit namin pinauna kagabi ni Lawrence. Bumili kami ng mga na Lawrence na Cake. Bumili kami ng cake tsaka ng flowers. Tsaka eucalyptus daw. Tsaka eucalyptus. Kasi favorite kasi ni Pam na eucalyptus. Saan ba yung eucalyptus na yan? Pampabango ng...
Kalma. Ano yung pipigain, kakatasin mo, tas ipapabango sa'yo. John! What? Dalihan nyo, mabigat to! Ngayon, ay pala sila. Ngayon, kailangan pag nagka-girlfriend ka, ganito ha, okay? Okay. Tara. Pwede ba natin kainin na to? Hindi pa nga napapatawad, kakainin na ka. Tara. Tagalan nyo, nakakangalay to. Ayan. Diyan. Paano naman yung gitara? Tagalan nyo. Yun na, 1, 2, 3, go. Happy birthday. Mimi! Yan na. Alam, hindi ako kasya. Hindi na. Ang tagal! Ang tagal kumanta! Sintonado din naman. Papatawarin naman ni Pam. Bakit ba naggaganyanan kayo? Sana pinakain niyo muna yung cake bago kayo mag-artihan. Ngalay na nga akong humawak ng cake. Gutom na gutom pa. Ang buboklogs niyo, no? Napakatagal. Sorry na kung nagalit ka. Di naman sinasadya. Kung may nasabi man ako, init lang ng ulo, pipilitin kong magbago. Pangako sa iyo, sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Hindi ako nag-iisip. May sulat yan, naunang galit, sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, wag sanang magtampo, sorry na. Tagal, nakakangal. Yay! Nagulat ako nang pumasok yung asawa ko sa kwarto. May dala siyang rose, cake, and hinaharana pa ako. Kinikilig ako nung hinaharana niya ako. Kahit ang pangit ng boses niya, nakukuha niya pa rin ako. Siguro okay na din to para magkaayos kami. Para na din kay Wolf and kay Sean. BFF, bati na kayo! Para makain na to! Sige. Nangangalay na ako eh. Yeah, lamdam na mimi ko ha. Sorry na! Tayo, tsaka ng boss. Magsayaw na nga lang kayo. Uy! Ay! Oh my God, I can't see you! Okay, I see you now. Okay. Sorry ba talaga? Oo nga, sorry na ha. Umuni-unito na. Okay. At ayun, masaya ako sa naging reaction ni Pam. Kasi syempre, nakita ko natuwa siya at nakita ko rin kahit paano, kinikilig siya dun sa ginawa ko. Syempre, nagawa din ako ng sulat para mas maparamdam mo sa kanya na nagsosorry talaga ako sa kanya. Ay, mag-uusap muna kami, guys. Nangalay na ako. Pwede na kainin to, BFF? Oo, kainin nyo na. Mag-uusap muna kami. Muna na kami kainin to. Sorry na! Mag-uusap muna kami. Makakain ka na! Wow, thank you, Daddy. Okay. Thanks, Dave. Di ba kalabaw? Congrats. Mag-uusap muna kami. Bes, ba't walang amoy? Pipigain pa daw yan, sabi. Bali, pagkatapos ng harana na yon, nag-usap kami ng asawa ko. And eto na rin yung pagkakataon para sabihin ko sa kanya na wala na si Dimple sa Grace family. And nakita ko naman na natuwa siya. Kasi para sa akin talaga, gusto kong maramdaman niya na mas pinipili ko siya at yung pamilya ko sa kahit na ano pa man. Mimi ko ha, sorry na ha. Okay, nagalit ha. Wala na si Dimple, inalis ko na si Dimple. Buti naman, pinanggal mo na yun. Parang hindi ka nagalit. Ito, eucalyptus ang iyong favorite, oh. At syempre, ang red rose. Wala amoy. Meron tapag. At with sulat. Okay? Talang-talang siya ko po. Ayaw mo kanta? Gusto. Pati na tayo. Pati na? Diyan na sleep. Okay. Okay. Sleep na agad? Okay.
na-expect nandun ulit yun. Wala nga. Wala na nga siya. Sigurado ka ba? Opo, inalis ko na nga siya, Mimi. Kasi galit naman sa kanya, kaya alis ko na siya. Okay? Ang tagal. Ba't pinapatay mo hina? Re-rapin mo pa ako. Sabi mo, sleep. Re-rapin mo pa ako dyan ha. Init ka ba? Sa totoo lang, mabigat yung nagawa sa akin ng asawa ko. Pero dahil kasal kami, siguro kailangan ko pa rin ipaglaban yung meron kami. Wait lang, wag. Oh, yan. Nakakalimutan. Tabi. Nakakalimutan. Oh, yan. Lagyan natin, tapos balik na rin. Hindi, mamaya pag pababa ni baby. Pababa na yung nagbibis Kaya lang. mo nakalagay dito, tapos ito pa ka mo. Saksak na lang. Stop fighting. Ha? Stop fighting. Di, bababa siya, iabot mo to, no? Sorry na. Di po ba doon na lang sakit? Isaksak na siya. Mang okay naman eh. Kahit kainan na natin yun. Pati yun, kakainin mo na. Hindi, tapos, ayan, no? Nag-hug naman na sila. Ayan, no? Sorry na yun. Dapat binigay ko na lang yung sorry na. Huwag ko nang bibigay ko na lang sa kanya ng buod. Sabi ko nga, dito nakadapat. Ba't nalagay? Ilagay daw eh. Eh di ako na may mabait. Tsaka, Wala, sayang, gagawin mo ko na lang. Hindi mo sinabi, nahuli ka. Grabe talaga ang effort ng anak ko para kay Pam. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, wala ka nang makikitang ganyang lalaki. Ang anak ko lang. Sorry na. Ayun na ha. Tapos na? Ako walang... Dati umutok ka ba? Hindi. Pakasisyon. Oh my God. Sean, ba't ka umutot? Yung totoo. Ako yan ang pot ngayon. Where are we going? Ha? Mall na naman. Mag-drive ka ng car mo. Ayun yung app mo. Dali. Tinan mo si mami mo. Follow mo na si mami sa page. Dali. Wait. Your feet. Ayun. Dali. Oh, si JJ ang nakasakay. Si JJ. Si JJ, oh. Alis mo na. Tak, JJ, oh. Oh. Go na, go. Grabe, nag-try ko. Dali, oh. Wow! Angas ni Paul. Wow! Striving. Lagi mami. Lakad. Striving. Nako, napaka na bangga. Come on. Hindi ko alam kung bakit sobrang clumsy ni Sean. Bukod sa hindi na nga niya nilalaro yung kapatid niya, nagdagdag pa siya ng kalat na iimisin dito sa bahay. Ay! Ano ba naman yan, Sean? Ano mo naman? Yan ay pinaghirapang buuin, tapos sisirain mo lang. Sinadya ko po talagang sirain yung laruan ni Walt dahil hindi po nila ako pinapansin. Doon na nga sa taas, lad. Ikaw talaga, hindi mo na nilalaro yung kapatid mo. Issue ka pa. Hindi naman yung sinasadya. Ang laki-laki nun. Bang! Sinira ng kuya ko yung ginawa mong building. Hindi naman yung sinasadya. Para sa akin, wala naman dapat ikagalit si Merc. Normal lang naman sa mga bata yung nababangga, nagkakamali. Wala namang perpekto. Hindi ko maintindihan bakit nagagalit siya agad dahil lang bumagsak yung tower. Parang ang babaw lang. Mami, bakit yung picture ni Walt? Dalawa sa akin, iisa lang. Ay, yung mga picture mo, di ba nasa Bulacan? Baby pa ako nito eh.
Nakakasad lang po dahil po yung picture ko po doon ay iisa. Yung kay Wolf po, ang dadami kung saan po ako magpunta, ang daming picture sa paligiran ko na si Wolf lagi ang nakikita ko. Tapos ako, parang wala naman ang picture. Parang di naman ako nila tunay na anak at na pamilya. Parang akong ampon. Pakiramdam ko po, mas love po nila si Wolf kaysa sa akin. Mas madami po siyang time kay Wolf kaysa sa akin. Hindi pa tayo nakakapagpaprint ng bago. O dito, birthday ni Wolf. Nasaan ka? Nung nag-picture, palakad-lakad ka kung saan ka nagpupunta. Hindi mo na yata ako love eh. Love na love kita yung ang nagpili niyan, hindi ako. Bigla na nga lang yan binigay. Wala, hindi. Sino ba naman ako para tawagin? Wala, hindi ako. Papalagyan kita malaking picture dito. Wala, hindi ako. OMG, parang kasalanan ko yun. Sorry anak kung ganun yung naramdaman mo. Pero sa totoo lang, souvenir lang to ng company na kinuha namin photographer sa event. Hindi ako yung namili ng picture. Sorry anak kung gano'n yung naramdaman mo. Paktoy mo nga. Kawayan! Ang gagawin niya? Eh, nagreklamo ba ito sa picture Oy. niya? Eh, napakakit niya nga dyan, di ba? Iisa lang po yung picture ko. Bakit kayo Wolf ay dalawa? Eh, kasi nga, yung... Picture niyang mga malalaki nandun sa Bulacan. Oo, sa Bulacan. Wait lang. hindi. Nagpapasang ako. Wait lang. Hindi, wala. Tanggalin niyo na lang yung picture ko. Wala. Babasag ko. Grabe ka naman magbagsak. Baby! Alex! Sean! Sean. 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 Huwag mo na kausapin. Inaano mo na naman. Bakit? Lagi mong inaano kasi yung bata na i-stress sa sa'yo. Wala. Kausapin ko nga eh. Huwag mo na kausapin. Hindi mo lang wala matutulong. Lagi ka lang nagagalit to. Wala kang ginawa kundi singhalan yung bata. Napapansin ko, lagi na lang nagagalit si Merc kay Sean. Papagilitan dapat ni Merc si Sean, pero pinigilan ko. Kasi parang nakakaawa naman yung bata kung papagalitan niya pa. Ayoko kasi na maramdaman ni Sean na parang wala siyang kakampi dito sa bahay na to. Kakausapin ko nga, may decision kasi hindi na siya bata, wag mo na siyang tawagin bata, teenager na si Sean. So ang mga kabataan kasi ngayon, iba na yung utak nila kaysa Hindi nung naman kapanahon porket na ikaw natin. nung bata ka, ganun kayo imamano mo. Kaya nga, kausapin ko nga si Sean. Lagi ka nagagalit dyan. Yung kakausapin ko dapat si Sean regarding sa picture sa kwarto, bigla kang pinigilan ni Pam. Kasi syempre, papagalitan ko siya eh. Hindi kasi pwede sa akin yung nagdadabog-dabog. Ayoko nang ginagano, no? Ayokong nagdadabog yung bata sa nakakatanda sa kanila kasi para sa disrespect yun. Pero syempre, dahil nandiyan naman si Pam para pagsabihan si Sean, eh nayaan ko na lang. Wag na nga, lagi mo lang pinapagalitan yung anak ko, lagi ka nagagalit dyan. Konting bagay, nagagalit ka. Eh, totoo naman, iisa picture. Papaliwanag ko nga kung bakit, hindi ko papagalitan. Ba't ko naman papagalitan? Isa na nga lang video, Lagi ka nga papagalitan doon ko pa. nagagalit doon. Kahit konting kibot, nagagalit ka. Lagi nga ano. Hindi. Lagi ka nakasinghal. Banta mo na kasi yung picture niya, tsaka nagyang mga peto, meron pang dalawa dito Cute nga. nga yan eh, baby nga siya dito Oh, eh. si Sean, pag sa maliliit, yung baby siya. Baliw, anong to? Kasi yung pinuno niya ng picture. Ako sabi mo na yan ako. Tata mo yung anak ko. Bakit? Diyan ka. Ano yung anak ko? Doon ka. Kaya ka inaano ng anak mo, kinakaya-kaya dahil din sa'yo eh. Bakit ka naman? Ano naman inaano mo? Dapat, di ka napayag ng anak mo eh, sinusuwag ka, bata pa lang. Sinusuwag ka. Paano sinusuwag? Paano ikaw? Lagi ka na lang galit. Eh, gusto mo gumaya ko Eh, pag yung parehas tayo hindi nagalit, walang mangyayari sa anak. Walang magdidisiplina sa anak mo. Ang ginagawa ko pagdidisiplina. Disiplina ginagawa Hindi mo. kasi siya pwedeng Mo sumagot lagi. sa matatanda, hindi rin siya pwedeng magdabog sa Lagi mo matatanda. pa nagtitripan. Lagi kang Ha? nag-ano-ano Ano nagtitrip mo sinasabi mo? Kung magtitripan yung anak mo. Kumakain. Dili- Kamagalitan mo. Dinidisiplina ko nga, ganun kasi magdisiplina. Ikaw kasi, Sobra-sobra naman yung pagdidisiplina mo. ganun talaga. Parang hindi na pwede mabuhay na masaya. Para kang Siyempre militar. hindi. Ito naman. Ewan ko sa'yo. Para kang militar dyan. O saan mo? Tao-tao ay mga tao dito. Utsa. Ngayon ako pa mag-isa sa kwarto. Utsang ina. Kaya na talaga yung buhay na to. Hindi lang tayo magkamay yung nara. Dati yung naliligo pa lang si Tito Mert kay Mami, ang bait-bait niya po nun dati. Lagi niya po ako nilolodan nun. Yung naging mag-asawa na po sila, yung dumating na po si Walt, parang di na po ako mahal ni Tito Mert. Doon na lang po siya laging may time, parang hindi na po ako mahal ni Tito Mert.
Ang gusto ko naman lang po ay ang dading may time sa akin. Ang dading lolodan ako ng 7K per week. Shanix! Uy! Ano mo ba? Yan. Aray ko, nangtog ako. Napakadami mong picture dun sa bahay natin. Diba, sa bahay mo pala sa Bulacan. Diba magaganda yung mga picture mo dun? Ganito kalaki. Image. Diyan kasi, mga binigay lang yun. Hindi ko naman yung binayaran. Hindi ko yung pinaprint. Hindi ko yun. Binigay lang. Regalo lang. Eh, sayang. Kaya display ko. Meron ka picture doon, napaka-cute. Huwag ka nang maano. Bukas talagyan kita na nakalaming picture doon sa okay? Okay. 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 Kain na tayo. Hinga na, bumaba ka na. Kakain na tayo, ha? Bukod sa bahay, madalas din ako nag-exercise. At syempre, gusto ko kasi yung boxing. So, pag nandito si Sean at si Jay, sinasama ko sila at nakikita kong nag-enjoy talaga sila. Jump sit balik. Bam! Ulit. Bam! Ulit. Bam! Ulit. Bam! Apat. 1, 2, bam! Boom! Bam! Bam! Apat. 1, 2, 3, bam! 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 Tatlo. Bam! Bam! 1. Jump, jump sit balik. Jump, jump sit. Boom! Oh! Boom! Quick, quick. Boom! Quick again. Jump hook. Jump sit hook. 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 Jump sit. Ayoko naman lang po talaga sumama sa gym. Ang gusto ko lang pong gawin, mag-ML at Roblox at nakahiga. Footwork, footwork, footwork. In out! Oh. Jump, jump, sit. Jump, jump, sit. Laksan mo! Alright. 1, 2. Di malakas, mapanood ng girlfriend mo to, nako! Pakita mo yung girlfriend mo! Footwork muna, oh! Naku, lumakas. Naku, lumakas nga. Huwag kasi na, ano. Madali na. Ano ko dito. Meron nga pala akong kaibigan sa boxing gym, si Jason. So, malapit na kasi yung laban niya and magdadahit na siya. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto niya, sumama muna siya dito sa bahay para dito na siya magtanghalian. Cellphone na naman ang cellphone ang inuuna, kakain na. Muling-muli ka pa sa video. Oh, wow, nagkanin. Bihira talaga pagkakanin mo rin. Son, kain ka lang ha. Son, kailan nga mo? 25. Sa Thailand, no? Dadayet ka na. Sino pala? Si Beth? Pababa na yun. Pero ito na, yun na. Be! Ito pala. Kaya na. Ano ka ng picture? Edit. Ay! Son, Jason, si Be. Be. Sabi coach. Hindi. Pro boxer. Good pala siya sa personal eh. Ha? Grabe. Wala talaga akong masabi kay Penelope. Nuknukan talaga ng lande. Pero sa totoo lang ha, kaya din talaga sumama dito si Jason kasi gusto niya rin talaga kasing ma-meet si Be. Huwag mo tawagin Be, Penelope na lang. Ano na? Penelope. 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 Ah, Penelope. Penelope Pacquiao. Charis. Ano gusto mo? Gusto mo ng tubig o ako? Magaling mag-boxing yun. Oo. Ay, Sabi kinikwento mong lalaban? sa Thailand. Pwede sumama? Pwede naman. Ay, so ako naghanap siya ng inspirasyon. Kailangan niya na masusuntok bago lumaban. So yun nag-cheer eh. Ay, wow. Ang ganda ng ngiti mo, no? Ibang tiyan mo kayo. Kasi andyan ko. Alam di pala ni coach. Dito to kaya ako sumama sa kanya kasi gusto ko na makita. Totoo, seryoso yan. Bakit daw? Ewan mo, John. Nanonood siya ng video natin. Tinatanong kung taken ka na. Kaya sabi ko, ikaw makakasagot. Single ako, tangis. Kailan ako naging taken? Gawa niya, di ba? May kasama to sa reality. So yung maputi. Yung maputi. Wala. Rebound lang yun. Gandang talaga, Pelo. Wala yun. May gusto ba ng tubig or... Soft drinks daw.
Hindi, wag. Wag. Ayaw ko ng soft drink. Diet pala, diet. Ikaw sa soft drink. Tawagin nila na hindi malamig. Hindi malamig? Ay, lahat malamig eh. Meron din malamig yung nasa outside Sige, niya. upo ka lang dyan, coach. Ako nang bahala sa'yo. Basta ikaw nang bahala sa akin mamaya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mawawalan ba ako ng gana sa nakikita ko kay Be. Grabe, kaharap yung si Sean, si CJ, kaharap ako, si Pam. Napakalandi niya. Talagang walang pinipili talagang lugar si Be, no? Ilan taong ka na? 25 pa? 24? 25. Oh my God. Bakit? Layo ng edad natin. Kuya mo na ako. Kuya mo na ako. Age doesn't matter naman yun. Ha? Wow. Wala sa edad yan, wala sa edad. Age doesn't matter daw. Ikaw na pag-aalata ka. May bati ko napakabenta mo sa mga lalaki, no? Ganda eh. Napakabenta mo, no? Ikaw na magkaroon ng ganyan. Ewan ko siguro alam nila siguro ako. Ano? Ang byuda. Ang benta mo sa lahat eh. Kaya hindi yan malamig. Sige muna ka na. Ay. Lagyan na yan. Ayun sa gilid na. Gano'n ba kadami? Ba't nanginginig ka? Hindi. Kasi pagod yung kamay ko, gano'n ang training. Nakakasuntok, baka masuntok ka. Baka mapasma. O sige, lagay mo. Okay na yan. Fuck. Ano masasabi mo kay Ate Be? Ang galing mo. Bakit? Pwede ka na. Hindi naman ako nagluto ah. Pwede ka nang lumayos. Uy, ba't yan? Ba't yan, ha? Sino ba nagluto nila? Si Ate Wena. Pero minsan nagluluto ako dito. Baka gusto mong tikman yung luto ng magulang ko. Ano luto yun? Ako yun. Dapat sabi mo, baka gusto mo matikman kung gano'ng kasarap yung luto ng magulang mo. Dapat ganun dapat. Mali ako, mali. Mali ka, ikaw talaga. Mali yung Natataranta kasi ako kasi iba yung ngitian niya sa akin eh. Naghahanap nga siya ng makakasama sa buhay si Jason eh. Punching bag. Bilang kita laruan. Ba't laruan? Ay. Ayan dyan ka naman. Di ba? Ay! Ano din ni ko? Kusutura mo ba ako magpapaya? Hindi naman. Minsan sama ka kay Mark sa ano. Oo, umama nga ako sa'yo eh. Stay in nga ako sa kanya eh. Doon sa gym. Nangyari, naging pro ka na rin, no? Oo, yun pala kami ilalaban pala sa ibang bansa. Total, magaling ka na. Ikaw na muna kalaban. Naghahanap pa naman si Coach ng backpack. Boxer yung mukha. Hindi ba ako sinabi niya? Diba kasi yung mukha? Anong layo mo, Coach? Karamihan sa mga ganyan, ang mga boxingerong mga magagaling, mga Bisaya, mga Ilonggo. Bisaya siya? Bisaya. Ha? Mindanao. Sa, kababayan ko si Mami Takyo. General Santos. Ganda mo talaga, no? Ang ina ng boss mo, Coach, nakakiss ka na ba ng katulad ko? Totoo. Dapat na niya kasama ko siya. Ano na? Kala ko nga, di ba, kasama siya kanina. Kasi, tatamad ako eh. Minsan kasi kain tulog lang ako dito. Ano minsan? Madalas pala. Ito naman, sinabi mo naman agad. Mag-turn off yung tao. Gusto daw niya, pag nag-boxing siya, ikaw mismo personal na magkoko sa kanya. Oo. Ano problema? Ay. May bayad ba? Wala. Ay. Makakalibre ako ah. Ganda lang. Ako nagbabayad, ikaw libre. Ba't pala gusto mo makilala? Papanood ka nga. Hindi napapanood dito sa ano. Nanganap nga siya ng punching bag. Oo. Gusto mo nga ako? Mamaya daw. Palaman pala si Kuya. Sila kay Lawrence at Kuya CJ laging nagpupunta sa pares. Tas si Tita Merd naman po, hindi niya po ako pinapayagan. Dahil lang po hindi po ako kumain masyado ng nakaraan, di na po ako laging pwedeng umalis kasama sila. Feeling ko po sa isang pagkakamali ko ay nabura na lahat ang pwede kong gawin. Mami, parang di na ako lang si Tita Merd. Bakit naman? Kasi po, tuwing aalis sila kay Lawrence sa may labas, hindi po niya ako pinapayagan. Hindi, love ka nun. Love niya lang ata si Walt, tsaka si Kuya CJ lang eh. Hindi, love ka nun. Paano hindi ka kumakain ng pagkain dito kaya hindi ka pinapayagan sa mama nun? Porket lang ba hindi ako kumain, bawal na ako sumama sa lahat. Paano hindi ka kumakain dito ng dinner? Tapos pagka nangingi ako sa kanya ng Starbucks, hindi niya ako pinapayagan. Pero pagka kayo naman, lagi naman kayo nag-i-Starbucks, ako bawal.
Minsan kasi sumusobra ka na sa matamis, kaya binabawalan ka niyang mag-inom ng Starbucks. Diba? Oh, nag-toothbrush ka na ba? Oh, toothbrush ka dapat. Lagi-lagi. Tsaka kaya ka lang naman nung pinapagalita kapag, di ka kasi kumakain dito ng madami. Tsaka tuwing pinapagalitan niya ako, nasa harapan pa ng mga tao. Hindi niya na lang ba ako pakitin, tapos kausapin na lang. Tapos sinisigawan niya pa ako lagi, kahit madaming tao sa may loob. Hanap ka na lang po kasi na bago kong daddy. Hindi ka masapin ko, Tito Mark mo. Sasabihin ko dahil po kung papagalitan sa mga pag maraming tao. Lagi po ako pinapatulog ng 12. Tapos sila nga po sila Kuya CJ, late na po sila natutulog. Ako po, laging maaga natutulog. Tapos po, pagka po, pag po papaload na po sa kanya ng konti, 7,000 lang po yun. Hindi niya po ako nililoadan, konti lang po yun. Tapos yung nililagawan ko ni Tito Mert dati, lagi niya ako nililoadan kahit hindi ako nag-aas. Siya mismo yung nag-aalok. Dati lang yun. Pero ngayon hindi na. Yung kasal na kayo, lagi niya na akong inaano lagi. Huwag ka mag-load. Ang pag-load kasi sayang pera doon. Siya nga nag-load din sa ML mas malaki pa nga sa kanya kaysa sa akin Dapat pinabibili mo na ng iba ng pagkain kaysa pang-load mo sa ML. O kung saan man mo i-load. Ano bang nilalaro mo? Roblox, ML. Roblox. Nag-Korea nga tayo, di ba niloadan ka niya, nasayang yung load mo. Konti lang yun Iba na lang pabili mo kaysa gano'n. Bakit si Ward dinadala niya sa may playroom? Siya masaya, tas ako hindi pwede maging masaya. Anong gusto mong gawin natin? Kausapin mo siya. Tapos? Loadan niya ako sa ML. Magkano? 7,000. Laki naman nung 7,000. Grabe naman 7,000. Sa kanya nga, 10,000 Akin, minus 3,000 lang yun. Ganun? Napakalaki naman. Dapat mga 200 lang. May 200 ba dun? Wala po. 7,000 lang po yung umpisa. Anong gagamitin mo dun? Pamibili ko po ng skin. Sayang naman yung pera. Ganun. Dapat pambili mo na lang na sushi. You like sushi, di ba? Pagka sushi, hindi pwede. Pinapagalitan niya pa din ako lagi-lagi. Oo nga, no. Mo ka kausapin ko yung Tito Mark. Maghanap ka na lang kaya ng bagong daddy. Yung laging ako niloloadan, tsaka lagi niya ako binibigyan ng pagkain. Daddy mo nga, di ka niloloadan lagi wala nga siyang pera So gusto mo maghanap ako ng bagong pera? Oh my goodness, hindi yun ganun, bad yung ganun mindset mo. Dapat, anak, ang pag-load, talaga yan? Hindi maganda yan. Dapat pinag-spend mo yung pera mo sa... bakit si Tito madlagos naglo-load? Ako bawal. Nag-load ba siya? Lagi. Pinapakita niya nga pa sa akin parang nag-flex siya. Tapos pag ako naman mag-aas, hindi niya naman ako niloloadan. Masakit yung ulo ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Mo ko usapin ko yung Tito Mark mo. Mag-toothbrush ka muna dun, dali. Mag-toothbrush ka. Gusto mo ba ng sushi? Sige. Tatulungin ko muna yan. Order lang kita. Sige. Sige. Mag-toothbrush ka niya, dali. Bilisan mo. Napapansin ko, napapadalas na ang pagalitan ni Merc si Sean. Kahit konting kibot lang, nagagalit siya. Kunyari, may kukunin lang, nagagalit siya agad. Pati sa pagligo, lahat pinapansin niya. Basta konting bagay na ginagawa ng anak ko, nagagalit siya. Hindi ko alam kung may problema ba siya, dinadamay niya ba yung bata. Pwede naman niya akong kausapin kaysa pagalitan niya ng pagalitan yung anak ko. Ikaw napapansin ko, lagi mo na lang
pinapagalitan siya. Sean, kahit walang kakwenta-kwentang bagay, pinapagalitan mo. Sino ba? Sean, lagi mo pinapagalitan. Lagi kang visit sa buhay mo, pati yung bata dinadamay mo. Kung di ka maligay sa buhay mo, huwag mo tama yung bata. Hindi ko yung anak mo, sinasabihan ko lang. Magkaiba yung pinapagalitan. Sinasabihan? Napapansin ko, lagi ka na lang nagagalit. Kinokorek ko lang siya sa mga maling ano niya. Kinokorek? Eh, konting kibot, parang ginagawa mo ng robot yung bata. Konting kibot, nagagalit ka. Lahat na lang nagagalit ka. Etong asawa ko naman, hindi ko maintindihan, lagi na lang tinotolerate si Sean. Nagagalit siya sa akin pag pinapagalitan ko si Sean. Eh, dinidisiplina ko nga yung anak niya. Hindi niya kasi kaya disiplinahin si Sean eh. Pumapayag sa kanyang sinasagot-sagot siya, pumapayag sa kanyang pinagdadabugan siya. Eh, kung pumapayag siyang gano'n, hindi pwede sa akin yung gano'n. Lumaki ako sa lola, hindi pwede sa akin yung mga ganang-ganang ginagawa ng mga bata. Alam mo, para sa kanya rin yun, hindi para sa akin. Hindi para talaga dito mag-aral si Sean kung ganyan lang din gagawin mo doon sa bata. Hindi maganda yung ginagawa mong ganyan. Dinidisiplina ko lang. Anong gusto mo? Lumaki yung anak mo walang disiplina. Disiplina ba tawag doon? Alam ko ang pagdidisiplina. Hindi mo alam kasi kahit sinasagot ka ng anak mo, hindi mo pinapagalitan. Sinasagot? Hindi ako sinasagot noon. Ha? Nakaraan na, sabi mo sa akin. Okay, Sean, ako, nanay mo pa rin ako, ha? Ikaw, ginaganon mo nga yun. Wala kang magawa. Nilalayasan ka ng anak mo. Lagayos na pakoy mo. Paano ikaw? Galit ka na. Anong gusto mo? Pati ako maging gano'n? Kagaya mo? Ipakita mo sa akin, marunong kang kaya mong disiplinahin yung anak mo. Alam mo, ang bata, pwede mo kausapin na maayos kahit hindi ka magalit. Hindi na nga bata si Sean. Huwag mo na sabihin bata anak mo. Kasi teenager na yun. Hindi na siya ganyan bata. ang tama pagdidisiplina ng bata. Dapat kinakausap mo ng maayos, hindi yung... Alam mo, ilang beses ko nang ginawa yan sa anak mo, alam mo yan. Ilang beses ko nang, ilang mag-aapat na taon na tayo. Siyempre, sinubukan ko munang kausapin ng maayos yan. Hindi, nakikita ko sa anak mo na hindi na siya madadaan sa pagpapakausap ng maayos. Ano bang, 4 na taon na tayo, kala mo pinapagalitan ko kahapon lang, kala mo kahapon lang tayo nagkakilala. Siyempre, doon muna ako nang galing sa Sean. Alam kasi mo, ngayon, sumusobra ka na. Hindi ako sumusobra. Konting kibot, galit ka na. Konting ganto, galit ka. Lagi kang galit, lagi ka na lang pauwi na lang natin sa Bulacan yung bata kaysa ginaganyan mo ng ginaganyan. Eh, sa akin kasi, question lang ako sa anak mo, ayoko lumaki ng walang walang good manner at right conduct. Walang good manner ka. Halos lahat ng kabataan ngayon ganun. Alam mo yan, ayoko mapatulog si Sean sa ganun. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman si Merc. Pero sana hindi niya pagalitan yung bata ng sobra-sobra. Pwede naman yung pagalitan in a good way. Pwede niyang kausapin. Hindi yung lagi kang galit, lagi kang nakasigaw. Pwede mong kausapin na may nahon yung bata. Dinidisiplina ko siya bilang tatay niya. Pwede mo namang disiplinahin na maayos, hindi yung... Maayos siyang dinidisiplina. Hirap sana ko kasi di nakikinig. Sabihan mo ng isa. Pag sinabihan mo na maayos, di makikinig. Kapag sinabihan mo naman ng pagalit, magsusumbong sa'yo. Eh, anong gagawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Kinakausap mo ng maayos. Opo. Bago lalabas sa kabilang tenga. Tapos sila Lawrence, lagi mo pinapayagang kumain sa labas. Bakit hindi yun ang pagalitan mo? Bakit si Sean yung alam mo, wala akong pakialam mga Lawrence. Si Sean ayokong Gabi-gabi silang kumakain yung bata. Syempre, natural, maiinggit. Si Dave, ba napagdaanan yung si Dave, nag-edit si Dave. Syempre, si Dave, minsan gugutom siya. Agin niya ngayon si Lawrence. Oh. Anong inaano mo? Oh, ba't hindi mo papayagan si Sean? Alas 12 ng gabi. Tinan mo, ikaw, anong oras na? Ba't ano masama doon? Eh, kakain lang naman. Baby, hindi ko alam kung... Ang masama kasi, pinapayagan mo yung kaibigan mo gabi-gabi. Alam mo, hindi mo sila pwedeng pagkumparahin. Yung sasakyan. Kasi si Lawrence, 30 na. Si Sean, 13. Isipin mo yung agwat nila. Siyempre, natural na mararamdaman ng bata na parang ayaw mo siyang payagan, tapos sila... Ayoko nga siyang payagan kasi gabi na. Ayoko mawin siyang... si CJ pinapasama mo? Oh, minsan di kasama si CJ. Pag sumama si CJ, kasama si Sean. Sinasabi mo. Pag si CJ, pag ando si CJ, may Sean. Talaga namang binubunot mo lagi yung bata na yun. Ewan ko sa'yo. Alam mo, kaysa magbubunga nga ka sa akin, disiplinahin mo yung anak mo. Wala akong nakikitang disiplinang ginagawa mo kasi ang ginagawa mo, lahat ng gagawin ni Sean, okay lang lahat sa'yo. Hindi ka marunong humindi. Kahit alam mong hindi na pwede, okay ka lang lahat. Kaya wag mo sabihin sa hindi na disiplina mo yung anak mo. Kung di mo kaya ibigay disiplina ang ibibigay mo sa anak mo, kung kaya mong ibigay yun.
Kaya nga, di mo kung pagalitan, ako magagalit para sa'yo. Disiplina kayo na maayos. Disiplina ko yun. Hindi nakikinig sa'yo yung anak mo, huwag kang magalala. Lagi ka nakagalit, tapos Hindi nga nakikinig sa'yo yung anak mo, huwag kang magalala. Kahit anong sabihin mo, hindi siya makikinig sa'yo. nakikinig sa akin. Ha? Nakauwi. Never nakinig sa'yo si Sean. Alam mo yan. Kasi hindi nga takot sa'yo yun eh. Oo. Minsan, sa mga kabataan ngayon, ibang-iba na. Masyado na silang advance gawa sa Huwag mo mga ikaya yung anak ko doon. Oh? Anak mo nga nangunguna, nangingisa na load, 7K per week, tapos huwag igaya. Per week, alam mo naman binibigay niyo. Kaya hindi ko binibigay, 7K per Napangkapas ako week. dahil kaysa doon sa bigay, hindi naman talaga binibigay. Hindi ko talaga bibigyan yun. Masyado malaki yung 7K per week. Per week? May per week pa ako. Oo, siya mismo ang nagsabi sa akin. Gusto daw niya, roon ako siya 7K per week. Bilang tatay na Sean, obligasyon ko na i-disiplina siya. Hindi pwede sa akin yung mga galit si Pam kasi dinidisiplina ko yung anak niya. Eh dapat, hindi siya naghanap ng bagong tatay ng anak niya. Nagluto ako ng gulay na masarap. Masarap na masarap. Kung ano yung nakikita nyo sa akin ngayon, ganun kasarap. Grabe, be. Ang lupit ng ano tawag dyan? Be. Ano yan? Ampalaya. Special ampalaya ni Be. Ang bango. O, pati pakita mo. Oh. Ikaw lang yung nakita ko nagluto ng ampalaya na mukhang masarap na masarap. Totoo yan, ha? At, nag-moist na camera. At ampalaya na mas lamang yung beef kaysa sa ampalaya. Alam mo kung bakit? Bakit? 1K ang budget. 1K. Thanks to you. Mahal ako mag-ano, pero grabe. Grabe, pag si Atwena nakapagpahinga pag nandito ka. Tutuwa nga sa Atawena, sabi niya, kailan ulit magluluto? Oo nga eh. Para natitikman din daw niya. Kailan tomorrow agad. Gusto ko Bicol Express, puti yung sabaw. Akong bahala. Malit na bagay. Magkano pag ano, Bicol Express, magkano budget? Mahal at ang baboy dito eh. Siguro mga 1.5. 1.5, mura. Ito na. Tignan mo, editor. Editor. Ba't editor, natawag mo yung kay Dave? Ayan. Kasi pag pangalan niya baka ma-fall nga, di ba? Iniingatan ko lang yung ano namin, friendship. Papahain na ako ha? Go. The best ampalaya in town to. Siyempre nagtinda ako ng gulay, no? Alam ko lahat yan. Inorderan ko si Sean ng McDo kasi hindi siya kumakain ng ampalaya. Kasi ang pait naman talaga ng ampalaya. Kasi ako, nung bata ako, hindi rin naman ako kumakain ng ampalaya. Nung nagkaedad na ako, tsaka lang ako din natutong kumain ng ampalaya. So feeling ko, hindi naman siya magiging issue kay Merc. Kaya nagulat ako na parang galit na galit siya porket inorderan ko ng McDo. Hindi ko alam, pero parang ang big deal sa kanya nun. Mami. Ampalaya eh. Mami, sumbunga ka sa mami mo. Kuhain mo din sa labas. Alin? Ano yun? Pop. Saan mo tasyon? May kukuhanin lang. Akin yan, guys. Walang ibang hahawak dyan sa beef. Ay, sa ito? Si Bel lang ang pwede humawak. Oh. Gusto ko pa rin to. Yung masarap pa rin magluto luto nga natin. Bicol Express. Tomorrow? Sean. Tagal naman yun. Nagpunta yun. Yun. Oh. Makdo ka, may pagkain naman tayo. Ayaw nga niya, mapait. Sapat bang rason yun? So, ibig sabihin, pag hindi kumakain ng gulay yung anak mo, ito-tolerate mong kumain ng fast food. Imbis na turuan mong kumain ng gulay, ito-tolerate mong huwag kumain ng gulay. Para sa akin kasi, disrespect yun eh. Sipin nyo, kinakain natin yung pagkain, tapos may isang taong hindi kakain ng pagkain. Dapat kumakain ka ng gulay. Sean, ako hindi okay sa akin yung ganyan mo ha. Okay lang, minsan lang naman. Napaka-ano. Anong minsan? Nakakabahan ka? Ay nako. Juicy. Nawawalan ako ng gana sa ginagawa nyo. Paka-OA mo. Pagkain naman yun eh, kakain nga eh. Ang pinopoint ko nga dito, dapat tinuturuan mo yung batang kumain ng gulay. Hindi yung kinukonsulti mo sa mga gusto niya Baka mangyari. ulam lang natin ng gulay, okay lang yan. Hindi nga kumain ng gulay kanina yan. Sinasabi mo. Kumakain mo na magalit. You're eating yeah. Baka may price pa. Wow, McDo! Yung napaka-ano natin ang pinapansin. Kung siya kumakain ng McDo.
Huwag yung kumakain ng McDo, okay? Pag yung isa ang nagagalit. Feeling ko po pag nag-aaway po sila nila mami, dinadami niya po ako at binubuhos sa akin ang kanyang galit. Hindi po kasi ako nakain ng gulay, kaya nagpaalam po ako kay mami na ibili niya na lang po ako ng McDo. Pero pumayag naman po si mami, tsaka yung dinner time na, nagulat po ako kay Tita Mer dahil pinagalitan niya po ako at bigla po siyang umalis at ayoko na po atang kainin yung McDo. Pero sayang po, kinain ko na po. Sayang eh. Bayan, sayang naman yung luto ko. Hey, this is good. Hindi, pero kinakain naman namin. Sisawin lang kasi. Dapat tinuturuan mo siya kumain ng gulay, BFF. You know what? Gulay is very healthy, right? Ako nung bata ko, hindi rin ako kumakain ng ampalaya. Sobrang hirap lang kaya kainin ng ampalaya. Ang pait-pait. Pero ngayon nagugustuhan mo na. Oo, pag nagkakaedad ka na, ganyan talaga. Pero hindi pwedeng lagi kasing junk, yung mga ganyan. Hindi, ngayon lang naman. Hindi naman lagi. Oh, lagi yun. O lagi daw, sabi ni Lawrence mo. Lagi. Baka si baby lagi. Nagdadance-dance pa. Naku po. Beef naman to eh. Pe. Tikman mo lang, Sean. Luto to ng mama mo. Ay, hindi. Di ba ako yung mama? Kain ka na. King inamis. Nag-away yung mag-asawa. Paano si Sean? May ulam na nagpa-deliver pa ng McDo. Okay lang naman magpa-deliver eh. Kaso, sa kanya lang yung 2-piece chicken eh. Hindi namigay, tingin ko. Doon nagalit si Merc. Ayaw pa naman niya ako pinagdadamutan. Problema mo, bakit ka umakit dito? Kumakain tayo doon ah. Bakit? Ikaw ang problema mo, bakit yung anak mo, kinukusit mo ng kinukusit sa mga gusto niya? Kinukonsente, maliit na bagay, lagi mong pinapalaki. Hindi maliit na bagay yun. Imbis na turuan mo kumain ng gulay, inorderan mo ng fast food. Ang maliit na bagay. Lagi Kaya mo nawibili yung pinapalaki anak mo yung eh. ano, kailangan mo mag-walkout, kailangan mong gawin yon. Kumakain tayo na ako eh. Mabibisit. Kapag ikaw kumakain ng ganun, okay lang. Alam mo, meron tayong ulam. Instead na ipakain mo sa bata yung ulam, inorderan mo siya ng pagkain sa labas. Mabait nga yung ampalaya. May beef naman kasama yun eh. Kailan pa tuturuan kumain ng gulay Mabait yun din yung lasa. Tumatanda na yung anak mo, asawa. Instead tuturuan mo ng kumain ng gulay. Kain niya, wag mong bibiglain. Siyempre pinag-aaralan ng bata na. Pinag-aaralan? Teenager na yun? Kino pa matututo yun? Ang pinag-aaralan bata hanggang nalaki, yun ang pinag-aaralan. O ba't kailangan mo umakyat? Anong gusto mo? Pagalitan ko yung sa harapan lahat nila. Kinakain natin yung pagkain niyo, tapos papa-orderin mo ng iba yung anak mo dahil lang hindi nakain ng gulay. Kalit-lit na bagay, lagi mong pinapalaki. Hindi maliit na bagay yun. Ako kasi, sinasabi ko sa'yo, turuan mo yung anak mo. Huwag mo ugalay na gano'n, yung aalis ka, kumakain tayo, para gusto mo pang paramdam sa lahat ng tao doon na nagagalit ka dahil lang doon. Huwag mo rin ugaliin na kapag may gusto ang anak mo, susundin mo agad. Bilang padre di pamilya dito, kung anong nasa hapagkainan, dapat yun ang kakainin natin. So, ibig sabihin, kung hindi ka kumakain ng gulay, iba dapat yung kakainin mo. Hindi yung pwede sa akin. Kung hindi ka kumakain ng gulay, matuto kang kumain ng gulay. Hindi naman para sa akin yun eh. Bakit? Pag ba kumain siya ng gulay, ako yung magiging healthy? Hindi naman eh. Siyempre, mahal ko si Sean. Ang gusto ko maging healthy siya. So, para maging healthy siya, kailangan yung kumain ng mga healthy pagkain. Eh, paano magiging healthy yung bata? Yung imbis na turuan yung kumain ng gulay, in-order nyo sa McDo, in-order nyo ng chicken at french fries. Nagagalit ka sa akin. Yung anak mo, pag may konti, mami, ganito, mami. Parang napagdaanan yung gano'n. Oo nga. Kaya nga ayokong lumaki siya na hindi siya kumakain ng gulay. Ay, hindi ako nakain yan. Gusto ko ganito. Kumakain naman, pero yung ampalaya. Hindi nga ako kumain eh. Hindi nga ako, ano kumakain, hindi nga ako kumain. Yung ampalaya lang hindi kinain, napakapait na ampalaya. Eh di sana, tinuruan mong kumain ng ampalaya kaysa i-order mo lang kung ano-ano, hindi mo sustansya sa labas. Ewan ko sa'yo. Ewan sa akin, kalit-lit na bagay, lagi mo pinapalaki. Hindi maliit yun, hindi ko pinapalaki yun. Ang hirap nga sa'yo, mag-walk out ka kaagad. ang hirap nga sa'yo, kung merong ayaw kayo ng anak mo, pag konting kibot, kala mo mamamatay ka ng gagawin mo agad yung gusto. Kung ang sa tingin ni Sean, ako kontrabida sa buhay niya, na lagi akong galit sa kanya, yun ang tough love na binibigay ko sa kanya. Kasi mahal ko siya. Ayoko siyang maligaw ng landas. Ayoko siyang mapagaya kung kani-kanino na lang. At ako, masasabi ko, disiplinado talaga ako, lalo sa pamilya ko. Kasi ganito akong padre de pamilya. Walk out ka pa.
ko. Alam mo naman talagang kung ano yung nangyari. Bakit? Pinapalaki mo lagi maliliit na bagay. Hindi ko pinapalaki. Totoo naman. Paano pinapalaki yun? Ba't kaya mo mag-walkout? Nabibisit nga ako eh. Para ayun lang? Hindi. Mag-walkout ka na? Para yun. Hindi mo kasi nag-gets yung point ko. Gets mo? Oo. Kasi mas pinapaliwanaan mo yung paniniwala mo eh. Dapat kasi hindi ka gumaganon. Paano hindi gumaganon? Eh, dinidisiplina Ano gusto mo maramdaman ng anak ko? Gusto ko maramdaman niya na hindi ayos sa akin yon na merong pagkain doon, na-order siya ng ibang pagkain kasi hindi niya trip yung Alam mo ba pagkain. paano yung mga sinasabi ni Sean? Ano? Eh, paano di mo dinidisiplina? Kaya parang ako lang yung masama sa Lagi ka bata. na lang nagagalit sa Eh, hindi mo nga dinidisiplina eh. Ano? Sino parang magdidisiplina na? Paano kang didisiplinahin? Eh, ikaw, lagi kang galit. Isipin mo, hinahayaan kita. Instead na sabihin mo, anak, kumain ka ng gulay, may ulam tayo. Huwag ka muna mag-fast food. Hindi, mami, ayoko po nyon. Gusto ko po nito. O sige, ito, order Bakit mo. lagi naman tayo nag-uulam? Dalas na ulam natin, baboy, nakita mo mas yung bata. Simula dumating yan, madalas tayong manok. Halos magapakpak na nga ako, bukod pa yung, order kayo sushi. Lagi tayo Merienda, nagpapakot. sushi. Lagi nagdidila tayo, kaya in-order ako ng McDo kasi lagi. Lagi nagdidilata, isipin mo, nag-adjust na nga tayong beef at ano na nga yung nilagay Laging doon. corned beef, laging Nako. century tuna, sardinas. Lagi, lagi. Nako, tumigil ka. Ano ba naman? Halatang ilukusin tumiwalak mo sa mga salitaan mo. Kahapon nga sa isang buong araw dilata naging ulam yan eh. Binilan lang naman. Umaga lang nagdilata, nag-gym kami. Doon lang. Kasi hindi pa nakakabili ng itlog. Kasi na, parang sa kwento mo, pingapi yung anak mo ah. Diyos ko to. Yan sinasabi ko sa'yo, di mo kasi kaya disiplina ang sarili mong anak eh. Kaya ganyan lumalaki. OA mo kasi, OA ka. Si OA. OA. Oo nga muna taas. Nag-visit ako sa'yo. Dahil sila yung nag-aaway ng mami mo. What the fuck? Binatukan sa harapan ko ha. Dinisiplina sa harapan ko. Ganito yung tunog. Tok! Kagi, iyak si Sean. Kasi naririnig ko nag-aaway na naman yung mag-asawa eh. Masakit yun. Bukol yun, tansya ko. Ikaw ba naman kaltukan? Ang ouch-ouch kaya nun. Si Sean kasi, may ulam na nagpabili pa ng chicken. Pero nakakaawa din ah. Sana hindi niya na binatukan. Kahit pinalo na lang. Pero para sa akin, huwag niyong huhusgahan si Mark porket nasaktan niya si Sean. Kasi siguro ang dami nilang pinagdadaanan. Alam ko kasi yung bigat ng pagiging tatay at the same time, pagiging leader. Sabi nga nila, only judge can guide me. Ano to? Visit ako eh. Lagi kami nag-aaway mo dahil sa akin. Oh, bakit ka umiiyak? Si tita naman po, sinuntok po sa ulo. Bakit? Hindi po alam, sakit nga po ng ulo ko ngayon eh. Huwag kang umiiyak na ako naman to. Aray. Bakit? Huwag ka na umiiyak. Masakit? Opo. Sobra. Sorry. Eh, bakit ba? Ano ba nangyari? Ba't ka ba inano? Sinuntok po bigla sa ulo. Wala na po naman po ginagawang masama. Huwag na umiiyak, baby. Dapat kasi sumusunod ka doon sa sinasabi. Kumain ka kasi ng gulay. Paano hindi ka kumakain ng gulay? Kumain ka ng gulay, ha? Opo. Iyagod po kung sa pipin dito. Pero umiyak. Kaya umiyak, ha? Opo. Nakakalungkot lang na pinagmumula ng away nila si Sean. Ganun talaga kapag hindi lumaki ang bata sa nanay. Hindi mo alam kung anong ugali. Sobrang foul ng ginawa ni Merck sa anak ko. Una sa lahat,
hindi niya anak si Sean para saktan niya. Naiintindihan ko naman na gusto niya magpakatatay sa anak ko at minsan matigas ang ulo ng bata pero wala kang karapatan na pagbuhatan ng kamay yung anak ko. Maling disiplina yung ginagawa mo. Ang gusto ko, magpakatatay ka sa anak ko. Hindi yung para kang kontrabida doon sa buhay niya. Saktan mo na ako. Wag lang yung anak ko. Baka nakakalimutan mo, Merk, na si Sean ang unang tumanggap sa'yo bago kita tinanggap. Eto yung una at huling sasabihin ko sa'yo, Merk. Tandaan mo, mahal kita, pero mas mahal ko ang anak ko. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung nasaktan ko si Sean. Sobrang nabigla lang din talaga ako. Kasi napapadalas yung pag-aaway namin mag-asawa dahil kay Sean. Tapos pag nakikita ko si Sean, napangiti-ngiti, nabibisit ako. Hindi ko alam kung nananadya na siya. Hindi ko alam kung ginagawa niya ba to para mag-aaway kami ng mami niya. Pero hindi okay sa akin to. Sobrang mali sa akin na napagbuhatan ko ng kamay si Sean. Pero sa akin kasi, ito ay part din ng pagdisiplina ko sa kanya. Oo kasi, lumaki akong walang tatay eh. So, ang pinaka naging question mark sa akin, paano ako magpapakatatay kung lumaki akong walang tatay? Ano yung mga bagay na gagawin ko para maparamdam sa kanila na merong silang isang tatay na kinakapitan? Yun na naging isang pinakamalaking question mark sa akin nung nakilala ko si Sean at lalo na nung nabuntis si Pam. So, ang ginawa ko, para magpakatatay, kailangan mas maging better sila sa akin. Kailangan kung lahat ng mali ko dati, magawaan man nila, pero naandito ako para gabayan sila. Andito ako para itama sila. Ayoko mapagdaanan nila yung mga miserabling bagay na napagdaanan ko dati. Kaya ako naandito sa kanila. Kasi bilang isang haligi ng tahanan, kailangan hindi ako maging malambot. Kailangan kahit masakit sa akin, pagalitan ko sila. Hindi pwede maging soft kapag isa kang padre de pamilya. Kasi para sa akin kasi, hindi ko kinekwenta yung mga bagay na naibibigay ko sa kanila. Dahil ang mas inaalala ko, kung paano maging mabuting ama at asawa.